Ito ang mga tao na kakilala at nakasama ni Norman Mangusin o Francis Leo Marcos na bumaliktad at nilabanan siya dahil sa kasamaan ng ugali niya. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang kanilang kanya-kanyang experience nung nakasama nila si FLM at kung bakit nila pinili na lang nalayasan at kalabanin ng isang napakasinungaling at mambubudol na tao sa balat ng Pilipinas. Welcome to Papi Lipi, where we'll talk about different personalities, events, and important topics that are worth tackling. Bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko kayo na i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel na to dahil napakalaking tulong na po ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Simulan natin sa kanyang dating asawa na si Maria Cristina Caber Mangusin. Isiniwalat nito na si Norman ay lumaki sa Bulacan, Bulacan at nakatira lang sila FLM sa isang damba sa Isabela. Nagtrabaho umano si Norman bilang panadero, taliwas sa kiniklaim niya na galing siya sa napakayamang pamilya, na hindi kayang ubusin ng kanyang pera gaya ng pagpapakilala niya kay Cristina. Nangutang pa umano si FLM sa kapatid ni Cristina pero hindi ito nagbayad. Nung araw pa man sugarol na itong si Norman. Nabaon ito sa utang dahil dito. Kinuwento pa ni Cristina na nagtayo ng bakery si Norman at pinag-resign nito si Cristina para i-manage ito. Kalaunan ay nalaman niya na ang nagpatayo ng bakery ay galing sa mga pera ng mga kasamahan ni Norman na OFW. Dumating ang araw na walang gawang mga tinapay ang bakery, ayun pala ay dinispalko ni Norman ang pera ng bakery at pinangsahabong. Kaya nagsara ng maaga ang katatayo pa lamang na bakery ng mga OFW. Makikita na talagang likas na mambubudol itong taong ito. Matapos naman ay lumabas ang kinasama ni Casper at nagpa-interview kay Makagago, pati na ang inaanak ni FLM. Dito, sinabi nila ang hindi magandang pinaggagawa din sa kanila ni Casper. Tinuhog umano ni Casper ang magkapatid at minanyak din ng isa pa nilang kapatid na babae. Dito nagalit si FLM at pinagmumura naman ng kumari niya kay Casper noong napanood niya ito. Nagpagamit ka kay Makagago dahil sa konting pera ginika sa'yo para may pansugal ka, tama? Eh di ngayon lalabas na ikaw nagtatrabaho ka doon sa Brothers, pokpok. Na kung bakit ka iniwan ni Casper kasi nagpakapokpok ka. At dinamay pa ni FLM si Konsehal Jimmy Solis na walang kinalaman sa issue na ito. Solis na yung maraming galis. Papay, ako magsasabi sa'yo, ayusin mo buhay mo. Okay ni namin, hindi kita bibiruin, okay? Umiyak pa sa interview ang inaanak ni FLM dahil sa mga pinaggagawa nila ng tatay niya sa social media. Siyempre po para po sa akin. Nahihiya rin po ako para sa sarili. Bakit pinagmumura ni Norman gusgusin si Boss Igme? At dahil dinamay at pinagmumura ni Norman si Igme o si Konsehal Jimmy Solis, lumabas din ito at nagpa-interview kay Makagago. Dito, pinabulaanan ni Jimmy na hindi miyembro ng ACRO si Norman at nagpipretend lamang ito. Sinabi din ni Jimmy na nagnakaw si Norman ng kalabasa para ipamigay sa mga tao. Hindi din daw ito nagbayad ng bill sa nainom nila ni Casper nung uminom sila sa Brothers Bar and Grill na pagmamay-ari ni Jimmy. Nagsabi din si Jimmy na idedemanda niya ng libel itong si Norman sa pagsasabi nito na may prostitution na nagaganap sa kanyang bar. Ang sumunod naman ay lumabas na din si Erwin Siyar o kilala bilang si Romy Diaz the Kings. Aniya, lahat ng taong dumikit kay Norman Mangusin, ang buhay ay lumulubog. Tingnan natin kung totoo nga ito, kaya tapusin mo ang video na ito at ikaw na ang humusga. Sumikat si The Kings nung pandemic sa panggagaya niya kay Romy Diaz, kaya nakita ito ni FLM at natuwa sa kanya at ipinahanap para magtrabaho para sa kanya. Romy Diaz Junior! Junior ba to? O basta kung sino man tong tao na to. Sige po. Gusto ko ang pagkatao mo. Ang angas mo, matindi. Yung kotse mo nakasanla, pare koy. Huwag mo nang ipatubos sa akin yan. Huwag na, pare koy. Pero yung 100 ka ba?
pumunta ka dito, bibigyan kita. Nahuli mo ang kilitiko, Romy Diaz. Nahuli mo! Para magpasaya sa mga tao sa mga live ni Yama, dating sekretary ni FLM. Binigyan siya ni FLM ng 100 sako ng bigas para ipamigay sa mga tao na siya namang ginawa niya at pinamigay sa mga tao sa Tiyaong, Quezon. Sinama ni FLM si The King sa mga live ni Yama dahil nakakulong siya nung mga panahong yun at papasweldohin siya ni FLM ng 15K a month. Matapos ang isang buwan, wala namang pinasahod si FLM sa kanya at nangakong gagawing 30K a month basta ituloy lang ni The Kings ang pag-akyat niya sa live ni Yama. Dito din binanggit ni The Kings ang mga foundation na tinayo ni FLM para sa kanyang kunong humanitarian activities. Nakalikom sila ng 8M sa loob ng 25 days pero ang ibinigay lang na sako ng bigas sa Isabela ay 600 sako lang na 25 kilos. Maliit ito kung 8M ang pondo na nakuha sa mga OFW. At pagkatapos ng pamimigay, imbes na pasahurin si The Kings ng 45K, 5K lang ang binigay sa kanya ni Dong Batalan. Nagkautang-utang si The Kings. Naputulan ng kuryente, naibenta ang kotse dahil sa ayaw siyang paswelduhin ni FLM. Dahil dito, sa isang live ni Yama, nagsabi si The Kings na hindi siya magtatagal sa live dahil kailangan niyang maghanap ng ibang pagkakakitaan. Dahil dito, inutusan ni FLM ang mga vloggers niya na wasakin si The Kings. Pinalabas ni FLM na pinera lang ni The Kings ang 100 sako ng bigas na binigay sa kanya. Kahit may video naman si The Kings na pinamigay na ito sa Tiyaong, Quezon. Okay Ninam, pinirahan mo yung mga supporter ko. Tarantado ka, minuto. Oo, di ba? Ikaw ang original na budol animal ka. Sumunod naman ay ang kanyang #1 vlogger na si Makmak Pablo. Naging panatiko si Makmak Pablo kay FLM simula nung sumikat ito nung pandemic. Todong suporta ni Makmak kay FLM kahit na itinakwil na siya ng kanyang kamag-anak dahil alam nilang scammer itong si Norman. Bulag na bulag si Makmak Pablo kay FLM at idol na idol niya ito kahit nakikita niya na may mga kasong isinampa kay FLM gaya ng human trafficking at anti-alias law. Dumating ang panahon na inuutusan na ni FLM si Makmak na banatan sa mga vlog niya ang mga kaaway niya. Tapos ay hinihinga na siya ni FLM ng pera na ipangtutulong kuno sa mga aw sa Bataan dahil mamimigay umano ito ng 1 milyong sako ng bigas. Sabi ni Makmak, napakaraming pera ang nakolekta ni FLM sa mga OFW para sa humanitarian. Pero maraming dahilan itong si Norman at hindi natuloy ang pagbibigay ng 1 milyong sako ng bigas. Dahil dito, nakaramdam ang mga vloggers na pineperahan na lang sila ni FLM kaya tumiwalag na sila ng suporta kay FLM. At dahil sa pag-alis ng 14 vloggers ng suporta sa kanya, ibinintang ni Norman na nanghuhuthot at nambubudol umano sila sa mga supporters niya, lalo sa mga OFW. Pareho ng ganawa kay The Kings. Pinadalhan sila ng pera ng 3 mommies at kalaunan ay sinabing pinadadalhan nila si Makmak ng pera. Ito ang kanilang estilo para palabasin na nanghuhuthot sila sa mga OFW at manatiling malinis si FLM.